So ayan, isang magandang gabi sa inyo mga idol. So welcome back to my channel. So pasensya na po tayo at ngayon lang ulit tayo makakapagbahagi ng video at medyo naging busy po tayo sa mga pang araw-araw na ating trabaho. So may iba pa po tayong work na ginagawa mga idol. So medyo talaga naging busy tayo ngayon. Nagkaroon tayo ng pagkakataon para magbahagi uli sa inyo ng video. So pasensya na kayo mga idol, medyo madilim dito sa aming garahe. So ano ba yung ating tatalakay mga idol? So yun nga, may dinala sa ating mga idol na Smash 115 na 7 years ng naka-stock. So totally mga idol, talagang kung sa iba talaga ay panghihinaan ng loob at hindi na ayusin, pero ang issue nga nun mga idol ay bukod sa palitin ng block, so check pa rin natin yung electrical wiring bago yung kanyang timing nga. So lahat check natin. Imagine niyo mga idol, yung 7 years na stock na motor, so ating pagaganahin yan. So may gusto ko magbagi sa inyo mga idol ng video. Nagkaroon tayo ng pagkakataon, so binaklas ko yung kanyang sa stator coil ng Smash 115. So bago ko ibalik to sa block, so mas mahalagang malaman nyo kasi so yun, may mga video na akong ginawa mga idol kung paano magpalit ng block nito. So ang aking ngayon gusto ibahagi sa inyo, so hindi pa natin makumpleto yung ating video nung ating pinalitan ng block kasi nga kailangan nating ayusin yung wiring connection o electrical wiring connection, kung paano tatrabaho yung ating stator coil, yung ating main supply, para malaman ninyo kung paano nga nagtatrabaho to papunta doon sa ating mga electrical wiring system. So kailangan ko maayos muna yung electrical wiring system, at para magawan ko pa ng video yung aking unang ginawang video about doon sa aking pinalitan ko nga cylinder block. So yun, so naayos ko na yon, kaya lang hindi makumpleto mga idol ang video. Kaya nga ang ating dinadiagnose ngayon yung kanyang electrical wiring system. So mas mahalaga bago ko ibalik nga ito sa kanyang block ay gusto ko malaman ninyo kung ano yung kanyang color coding at kung paano nagtatrabaho yung stator coil ng Smash 115. So mga idol, dako tayo dito sa ating wiring diagram na ginawa. So yun mga idol, let's go. So ayan mga idol, kung mapapansin nyo, meron tayong malit na scratch dito. So gumawa tayo ng kaunting wiring diagram kung paano ba nagtatrabaho yung electrical wiring component ng ating Smash 115. So Smash. A little longer than a few minutes later. Ito nga pala mga idol ay DC operated. 2 hours later. DC operated. So, nagkakamali pa sa spelling. So kung mapapansin nyo mga idol, dito sa ating stator ng Smash 115, meron siyang 4 wire. May kulay siya na color coding na green white, yung ating negative ng ating pulsar, bago yung blue yellow yung ating positive connection ng ating sa pulsar. So dito may natitira siyang white na may lining na red. Ito yung ating charging, at saka yung kulay yellow mga idol, yung ating lighting o light coil. So dito mga idol, ayan, gumawa nga tayo ng wiring diagram kung saan ba pupunta itong mga connection na ito. So may 4 na wire yung ating stator. So itong kanyang CDI, kaya may pulsar tayo, mayroon tayong rectifier regulator, meron tayong ignition coil. So mga idol, kung nagustuhan yung ang video ito, paki-like at paki-share, at huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at
paki-hit yung ating notification bell at para ma-notify nyo pa yung mga video ko i-upload. So ito yan mga idol, mag-umpisa tayo sa stator. So saan ba papunta tong sa stator nya, stator coil? Yan. So dito may dalawang wiring yan mga idol. So bali apat yan, dalawa sa pulser, dalawa sa stator nya. So dito mga idol, yung kanyang yellow, dito yan papunta dun sa ating rectifier regulator. So sunin lang natin mga idol. Dito yan mga idol papunta. So diretso na rin po yan ang ating sa lighting sa ilaw. So dito yung white thread niya mga idol. Ito mga idol nagsisilbing kanyang charging system. So dito lang din natin ilalagay mga idol dito. Ayan. Yan po. Yan po yung kanyang white thread. So ito itong kanyang black white BW, yan mga idol ay matic ground. So yung kanyang red, ito mga idol yung papunta ng ating battery, 12 volts positive battery. Ito yan, battery. So dun papunta yan mga idol. Itong red. So ito dito sa pulser niya mga idol, meron tayo ditong blue yellow. Idol yung positive line ng ating pulser. So dito ang punta niya mga idol. Ito. Blue yellow. So pasensya na kayo mga idol, hindi kagandahan tong ating ginawang wiring diagram. Pero malaga dito mas maintindihan nyo ito mga idol. Diyan papunta yung ating pulser na binibigay naman, lalabas naman doon sa ating ignition coil. So itong green white nya mga idol, ito yung negative. Papunta to ng ating ding negative ng CDI. So pag markong ganyan mga idol, ibig sabihin niya lumiban. Yan. Dito mga idol ang punta niya sa may ground. Yung kanyang ACC mga idol, ito ACC supply 12 volts. Ito ay kulay orange sa ating Suzuki. Yun ang accessories wire ng ating Suzuki mga idol. Kung sa mga China motors mga idol ay black, kung sa Yamaha mga idol ay brown. So marami pa ibang color coding yung iba. So dito mga idol, yung kanyang ignition coil, ito may kulay mga idol na white blue yan. Papunta yan dito mga idol sa ating positive ng ating ignition coil. So yan, i-ignite na yan mga idol, palalakasin na niya ng kuryente. So 1000 volts mga idol. At yung kanyang isa, yung nakatornilyo dyan sa ating Suzuki Smash, yan po ay ground na po yan. Naka body ground na yung ating ang ating ignition coil. So dalawa lang naman yan mga idol, galing from CDI babato dito sa white blue, pupunta ng ating positive ng ating ignition coil. So pasensya po, magalawang ka ating camera. At dito mga idol, may natitira pang dalawa. Ito ang pagkakaibang mga idol sa ating Smash 115 kaysa doon sa ating mga Raider J110. Magkaiba po ang CDA niyan. So dito sa Smash 115, meron po itong mga idol na TPS score, yung ating sensor. So dalawa lang naman yan mga idol, isang positive, yung kanyang yellow, at saka yung isa yung ating brown white, yun po ay kanyang negative. Basta po lahat ng negative, pag sumasamahin nyo na, at yun po ay papunta ng ating any metal ng ating body ground ng ating motor. Any metal ground po yon. So yun lang mga idol ang connection kung paano nagtatrabaho yung ating stator coil ng ating mga wiring system ng ating Smash 115 DC operated. So
So next video natin mga idol, pag naayos ko na yung wiring connection, so gagawan pa rin natin mga idol ng vlog itong pagta-troubleshoot kasi merong problema yung kanyang wiring, kaya hindi pa natin mapaandar. So ating pang-aalamin kung sa regulator nagmumula. So marami pa siyang kulang, may battery pa tayong kailangan palitan. So kung makakausap ko yung may-ari at papayag siya na aking i-full wave, so kung di naman walang budget ay gagawin ko naman ng video at gagawin naman natin mga idol yun ng auto fast charger. So pwede natin gawin yun mga idol pagka okay pa yung kanyang regulator na stock. So yun lang mga idol, sana may natutunan kayo dito sa aking maiksing video na ibinahagi sa inyo. Maraming po salamat at muli po ay humihingi tayo ng suporta na inyong suportahan yung aking YouTube channel, Motorgen Vlog. So yun, subscribe, like, paki-hit yung ating bell button at para maging updated pa kayo or ma-notify nyo pa yung ating mga video i-upload. So yun lang mga idol, maraming salamat and peace out.